Kahit anong sira nyo sa mga Duterte, mismong kayo ang gumagawa ng paraan para mas mahalin pa ng taong bayan ang dating Pangulo. Ito ang naging buwelta ng ilan sa ating mga kababayan matapos mangyari ang pagdinig ng Quad Committee kung saan mag-isang gumarap ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at isa-isang sinagot ang mga akusasyon laban sa kanya. At sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta, nagsalita na at binasag ang buong katotohanan matapos tila i-expose sa publiko ang di umano'y masamang plano ng Quad Committee sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ipinaliwanag rin ni Kong Marcoleta umano ang mali at halatang sinadyang gawin ng Quadcom sa nangyaring pagdinig sa Congress. Kamakailan nga lamang nag-trending ang pagharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee ng Kongreso na kung saan ay mag-isa ito at matapang na humarap sa di umano'y mga scripted na katanungan ng ilang mambabatas na tumagal ng mahigit sa 14 hours na pagdinig. At ngayon sa isang pahayag, tila in-expose ng Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta ang di umano'y masamang plano ng Quadcom laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para di umano pahiyain, durugin ang dating Pangulo sa harap ng publiko. Pero bakit aniya hinayaan daw ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte na pumunta sa pagdinig ng Quadcom kahit mag-isa lang siya? May tatlo namang kasamang abogado ang dating Pangulo pero hindi ito hinayaan ng Quadcom na tulungan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Wala itong dalang kodigo o script at tanging candy na white rabbit lamang ang kanyang bitbit. Ayon pa kay Congressman Marcoleta, sinadya di umano ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ma-expose at makita mismo ng sambayanang Pilipino kung gaano kawalang kwenta ang mga congressman sa Quadcom dahil kahit alam na nila kung ano ang totoo, gagawin pa rin nila kahit mali para linlangin ang sambayanang Pilipino sa kung ano talaga ang katotohanan. Pero tila hindi sila nagtagumpay. Tila yata ang nabaon sa kahihiyan at tila na-real talk ang ilang mambabatas kay dating Pangulong Duterte. Ipinaliwanag rin ni Kong Marcoleta umano ang mali at halatang sinadyang gawin ng Quadcom sa nangyaring pagdinig ng Kongreso. Kaya nga Nasa batas. Oo. Na kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Totoo. Kaya may gwardiya yung dating presidente. Oho. May mga, Diba? may mga PSG. At karang balita ko nga, totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nag-move ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin si Trillanes. Meron ata silang grupo, yung mga general na mga nagsipagtapos ng PMA, ay parang gusto siyang i-expel sa Philippine Military Academy alumni. So, bahala sila dyan. Yan, hindi natin alam kung tutuloy nila yan. Sana mangyari nga, ano ha? Sana, hindi ko lang alam. Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang ha, totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom, Kong. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid na katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong. Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman Si Saldico. Albigat. Saldico. Yun, tama. Oo nga. Sabay pala na-ari niya? Oo, dating partner sila dyan nila, Kong Albit. Ngayon ay... Partner niya dati si dating Senador Manny Pacquiao. Ganun mo ba? At saka yung aking classmate sa Harvard, Oo. si Mayor Albi Benitez. Opo, oo. Pero parang nagkahiwa-hiwalay na. Ang may-ari na lang si Sabi na ng tama, oo. Congressman Saldico na siya yung ating chairman ng Appropriations Committee. Opo. May nakapagpadala sa atin ng impormasyon eh. Pero teka muna, bago mo ituloy yan. Oo. Lagyan lang natin ng timeline para maintindihan natin mga babayan. Oo. Una, sinabi natin, nakita si Trillanes doon mismo sa Quadcom, di ba? Sa... Yung mga unang hearing, di ba? Mga chairman's office. Oo. Oo. Nakita ko yun doon sa program ninyo. Ayun nga. Opo, oo. Nasa Guam ako noon eh. Ganun ho ba? Natatawa ko. Oo. Biglang tumapang itong mga bata ko.
Ano kaya nakain? Ang una ko naisip, ano kaya ang nakain nila? Ay, tama kayo. Pagkatas, iniba ko yung sarili ko. Baka wala silang Nakain. makain. Yun na nga po. Alin kaya sa dalawa? Pero yun nga, bibiruin ko sana kayo. Di ba nung pag-uwi ko, tinext kita kagad? Yes. Jen, bakit bigla kayong tumapang? Ganun pala kung pag wala nakain, nag-hallucinate. Nag-hallucinate ko. Kasi ang sabi nila sa akin noon, naku yan katrang isip nyo lang yan, di yan totoo. Hallucination nyo lang na si Trillanes na nakikialam dyan sa Quadcom. Oo. Kaya lang, Dito pumutok yun eh. Yun na nga po ko. Oh, anong naging batayan nyo? Yun nga, mabuti nga, nabuksan natin ito eh. Ayun na nga. kasi dun sa mukhang- una ko, hindi ka naman makakalagpas sa una, CCTV ng Congress. Oo. May mga tao makakakita sa'yo. Kahit idininayin niyan noon yan, Paano nyo nakuha yung Alam niyo naman tayo ko. CCTV? meron kaming, May mga, siyempre naman. may mga kaibigan tayo dyan sa Talagang mga... may connection pala kayo. May Ano? intelligence tayo eh. Oh, so, base sa CCTV, Oo. ano yung napatunayan doon? Mukhang siya ang nagbibigay ng mga command. Oo. Ganito, ganyan, Hindi, ganyan. sa CCTV, ano yung nakita doon? Ikuwento ninyo Na para di umano'y pinupulong ni ano di umano, nakita na nga eh. Ano ginagawa niya at nasaan siya, anong oras, anong araw, yung mga ganun. Hindi muna namin sasagutin kong yan, ha? Dahil yan eh, sensitibo. Baka mapahamak yung ating ano eh. Pero, nung pumunta si Pangulong Duterte, parang inamin na niya dyan, di ba? Oo. Kasi personal napilitan siyang pumunta. Oo. Di ba? At sabi dati, hindi siya nakikialam kasi pag-uusapan niya, ICC pala niya. Yun nga. Ngayon, nainamin pala talaga siyang may koneksyon. Nung natanong siya, di ba? Oo, may Ito connection. bago. Ito naman. Ay, ang pasabog mo ngayon. Oo. Dahil sa tayo nag-hallucinate. Sabi nga ni Executive Secretary, hallucination nyo lamang yan. Bunga. Siguro nga, nag-hallucinate siguro. Kasi ang sinasabi, dyan daw po sa Midas Hotel, October 26, sa pagitan po ng alas 10 ng gabi, May oras pa. hanggang alas 12 ng hating gabi, binibriefing daw ho ni dating Senador Sani Trillanes, ito pong si Colonel Ruina Garma, Kong. Wala ba kayong CCTV na ipakikita na yung araw na yun pumasok yung dalawang katauhan na yun sa Midas Hotel? Yun ang... Para mapagtibay natin. Yun ang- Mahirap yung nag-aakusa tayo pero baka naman hindi. Baka nga po hindi. Ako naman siguro Kong, nagsabi ko, baka nag-hallucinate lang siguro. Yun makapagbigay sa atin ng impormasyon. At nung sumunod na araw, meron pa siyang isang binibriefing daw eh. Na isang Hindi, huwag natin witness. sabihin na nag-hallucinate yung ano. Ako po. Kayo lang ang pero yung baka naman kumpleto sa pagkain yun. Ay, baka nga po, yun Kaya ang baka balita sa atin tama na impormasyon. Baka totoo yung sinabi niya sa'yo. Yun nga po. Hindi ko na, sa next time ko na babagitin kung sino yung pangalawang kanyang binibriefing. So, dalawang tao yung nagbigay ng impormasyon. October 26 at saka 27, Midas Hotel, pagitan po ng alas Magkasunod 10. na araw. Yes po, alas 10 ng gabi hanggang... Parehong oras, gano'n? Mga ganun daw po, nasa pagitan ng ganung oras ko. Siguro itatanong nila, ano namang masama? Bagay, wala nga siguro namang masama yan. No? Kung binibriefing na naman pala niya. Kung sino man na binibriefing niya doon. Sino nagsabing anong masama? Kasi yun yung tanong ng Yun ang ilang malimit vlogger sa atin na mga no? vlogger. Ano namang masama kung nagtuturo si Trillanes? Oo. Ano namang masama kung... Nandun siya sa hearing. Sa hearing na yun. Hindi naman umaten doon, di ba? Lahat naman na niya, welcome doon. Ako nga niya, nandun din ako. Hindi lang ako nakikialam sa Hindi, noong hearing. October 27, 28 ba yan sinasabi? 26-27, Kong. Kailan ba nakakulong yung Garma? Kailan ba siya na... Pakicheck nga sa avatar. Kasi kung nakakulong siya, ibig sabihin, pinayagan siya ng leadership ng House of Representatives. May problema yon, di ba? Oo nga, no, kasi nakakontempt Tingnan sa niyo doon muna sana. kung anong araw na nakakulong, nakontempt siya eh. Oo. Kasama yung isang pulis na nakontempt. Opo. Matagal yung araw na yon kasi meron silang rekomendasyon na hindi 10 days, kung hindi kanya hanggang sa matapos yung pagdinig. Kaya alam ko, baka sakop ng araw na nakakulong siya at kung totoo na at kung merong nag-confirm na mapunta siya ron, Oo. so pinayagan siya. Paano siya mangyayari yun? Nasa mula- pag-iingat ka Oo nga, no. ng House of Representatives pagkatapos kinausap ka ng dating senador. Mula sa Quezon City, napunta ng Pasay. Kasi ang Midas nasa Pasay Kong eh. Oo. Di ba? Ay, napakabigat ng implikasyon yan. Oo. Makikita mo na dyan ang sari-saring mga espekulasyon dyan. Oo. Ano naman ang kinalaman ng isang dating senador sa gawain ng Quadcom? Oo. Lalong-lalo na kung nakapiit yan, nakadetain. Opo.
siyempre, under the control ng House of Representatives. Bakit? Ano naman ang business niya para kausapin siya? Yun nga lang lagi tinatanong. Ano naman yung masama kung kausapin ng Trillanes yan? So, Napakasama. May masama palang Sapagkat- implikasyon yun, Kong. Sapagkat walang negosyo si Trillanes. Oho. Hindi siya parte ng Quadcom. Oh. Lalong-lalo na, si Trillanes, alam naman natin at umamin naman siya, isa siya sa kinasusuklaman ng dating Pangulo. Oho. At siya rin naman, suklam na suklam din sa ating Pangulo. Totoo. Isa siya doon sa mga bastos. Bakit kamo? Oo. Balik Dahil natin sinabi yung usap niya, yan. Duterte ka niya, di ba? Oo. Ikaw ba naman sabihan kita ng Subarjaga? Medyo offending Medyo talaga. magdaramdam Oo, ka oo. naman. Hindi, dating Pangulo po ito eh. Ayun. Oo. Meron pang isang bastos doon, yung Arlene Brosas. Duterte, sabi niya rin. Oo. Mr. Chair, sinabi po ni Duterte. Tsaka yung Franz Castro, Kong, ayaw niya tawagin yung presidente. Hindi, isa medyo na ano ko pa rin, ganun ba? Yung dalawang nakita ko na diretso. Oo. Mr. Chair, dito po, sinabi ni Duterte, mga ganun eh. Oo. Mundi 4-5 beses, ganun din yung Trillanes. Dito makikita mo ang kabastusan ng isang Pilipino. Oo. Kailangan ilitaw natin. Yun na nga. Para sa ganun makita natin, evaluate natin. Ano ba yung Quadcom? Sapagkat yung buong pangyayari, pati katangian ng mga tao na bumubuo ng Quadcom at lahat ng miyembro nito na kinakailangan linawin natin sa liwanag ng mga pangyayari. Anong klase ba Oo. ang ipinakitang nilang mga katangian? Nako. Dalawa pa lang ating Oo. inano. Yun hong, sabi niya, high blood. Hindi, meron pa dun sa Pikon. Meron pa ba? Pikon at saka Pikon high muna blood. tayo. Sige. Pikon muna. Oh. Oh. Yung dating senadora, hindi ba sinabi ni Oo. dating Pangulong Duterte, hindi ko, Hindi ko kilala eh. Ayun nga, oh. di ba? Oh. Tapos, talagang obvious na Pikon eh. Oo. Mr. Chair, sabi niya, hindi naman pwedeng hindi ako kilala niyan. Paano niya hindi ako kilala dito? Paano hindi ako makikilala? Palagi niya, ipakukulong kita. De Lima, ipakukulong kita. Maski po kanya si Executive Secretary Medjal Dea, tanungin po niyan dyan. Oo. Kilala po nila ako eh. Naalala po ba nyo? Yung kauna-unahang sona Oo. ni Pangulong Duterte, sabi niya. Siya ang naging Puminto paksa. pa po siya sa tapat ko at kinamayan po niya ako. Yun, oo. Ibig sabihin po, talagang kilala niya ako. Oo. Bakit pinangangalantakan pa niya yun? Oo. Ang Pangulo, siyempre, sinabi niya, hindi ko kilala ito eh. Ayun. Pikunan ito eh. Di ba? Nagbago daw kasi ng herdo kaya hindi na. Pagpalagay na natin. Oo. Pagpalagay na natin. May pabiro lang yan kay Pangulo eh. Bakit ka napikon? Aha. Pagka pikon talo, di ba? Ay, opo. Oo. Kahit sa mga bata, basta pikon, talo ho yan. Kung ako halimbawa, kung hindi ka pikon, Mr. Chair, nakakaawa naman po si dating Pangulong Duterte. Hindi pa naman po siya matandang-matanda. Bakit po nakalimutan niya na ako? Mga ganun dapat ang Ay, tirada mo. tama. Yeah. Pero hindi ka dapat nagpa-apekto. Lumitaw dito. Nareyna ka ng mga pikon. Napikon talaga siya. Hindi ba? Reyna na pa. Kailangan kilalanin mo ako. Pinipilit niya na, akala ko ba galit na galit ka dyan? Mas mabuti ka, hindi ka na niya kilala eh. Oo nga, tama. Naisip niyo ba? Tayo ina-analyze lang natin. Kung talagang ikaw ay galit ka sa taong ito, mas mabuti pang hindi ka na niya kilala. Ba't ka nagagalit? Ba't ka napipikon nung sinabi niyang hindi kita kilala? Gusto mo palang kilalanin ka man niya? Affected nga eh, no? Affected ka? Pag Oo. hindi ka pala niya kilala, medyo masakit pa lang loob mo kung hindi ka niya kikilalanin. Ibig sabihin, ang laki ng importansya mo, Ay, pag-importansya mo sa dating Pangulo, Oo. yun ang lumilitaw. Ang liwanag naman ito eh. Oo. Di ba tayo minsan? Opo. Meron tayong ina-analyze dito eh. Nakapagbitaw din ako ng ganun eh. Aha. Sino ba itong dalawang ito? Hindi ko masyadong kilala ito eh. Naalala niyo ba yun? Opo, oo. Naalala niyo eh. Oho. Yung isa si Congressman Atrasado. Oo, nung nagtanong kayo doon, Yung isa yung artista. Oo nga, oo. Hindi ko kilala itong mga ito eh. Tapos sabi mo naman, kilala ko po sila. Kilala ko po sila, oo. Naalala mo yun? Yes po, oo. Nelson. Nilista ko pa nga po pangalan ng mga yan, eh. Sabi ko ganoon, oo. Bakit ako nagbitaw ng ganung pananalita? Oo. Kasi kilala ko yung dalawa yan yung dati, nung hindi pa nag-quadcom eh. Magalang yung dalawa, kaibigan ko yung dalawa na yun eh. Opo, oo. Ha? Hindi nagtuturo ng ganun, hindi niya. Are you rebuking this committee? Hindi ganun yung kakilala ko. Oo. Magalang yun, mga kaibigan ko yun eh. Yung isa kapitbahay ko nga na gano'n eh. Paano ko ngayon sasabihin? Kaya nga sinabi ko, hindi ko sila kilala. Oo. Kasi pareho silang hindi sila abogado. Kasi malaki na Umaktong pareho pinagbago nila. abogado. Teka muna, hindi naman sino ba itong mga ito? Hindi na ito yung mga kakilala ko. Ilang ibig ko sabihin Yun nga, yan. yun nga. Oo. Aha. Okay? Sapagkat, sinasabi nga natin palagi, hindi po kayo abogado eh.
Pero kung magtanong po kayo, kahit na po wala na sa hulog, ipinipilit ninyo eh. Kaya po sa panig po nung nakakaalam ng batas, nakakaawa po kayo eh. Opo. Ito yung punto natin, kaya ako nasabi. Kaya kanina, nung sinasabi dinidiscuss natin, ba't hindi niya ako kilala? Ba't ang sakit ng loob mo? Oo. Gusto mo bang kilalanin ka pa rito eh? Galit na galit ka rito? O ngayon, pansinin mo ngayon, anong klaseng katangian ang ipinakita nila sa buong Pilipinas? Oo. Kaya, Yun. Na natin magalang, bastos, Pikon. High blood, yung isa. pangapat, high blood. Go. Mainitin ulo. Ayan. No. O yung high blood, kilala mo naman yun eh. Si Congressman Paduano yan. Kaibigan natin yan. Walang tatalo. Oo. Walang tatalo. Pero alam mo ba yung 14 na oras ko, ina-expect ko na magtatanong siya, meron siyang line of question. Hindi pala siya nagtanong. Doon ako nasipayo eh. Kasi hinihintay ko yung mga linya ng itatanong ni Kong Karamps. Wala, puro lang pala sa order. Sabi, order. Inaabang, Nagpo-point of order na lang siya eh. Puro point of order. Ito yung problema natin. Opo. Pag nag-point of order ka, pangkaraniwan, dapat merong mga rules Aha. na nilabag mo. Okay. O, kasi raw, sinabi niya, hindi rules ang sinasabi niya eh. Oo. So, pinipilit niya yun. Hanggang doon lamang ang kaya niyang gawin. Pinipilit niya na merong nilabag sapagkat napatunayan na ganito, bakit iniiba mo? Wala sa hulog talaga yung mga ganun eh. Kasi pagka point of order kong tatawagin ng gadyak kasi uunahin siya, di ba? Priority yung point of order. Pag nag-point of order ka, ang sasabihin ng chairman, what rule Oho. has been What is your point of violated? order? Opo. What is the point of order? Oho. Kasi it presupposes the violation of the rule. Tama.